800 kilowatt hour o katumbas ng 13,000 pesos kada buwan ang kinukonsumo ng sunod nating pag-insulan. Ang sakit sa bulsa, no? Pero nandito ang Sunflux Tech para solusyonan yan. Tara, samahan nyo kami sa panibagong installation. Okay, so nandito kami sa Project 8, no? Sa may Shorthorn. So, residential area to. Ayan. So, ito yung kanilang property. Ngayon, ang ipapagupit ni client is 8 kilowatt na inverter. Tapos, 14 panels na 635 watts, no? So, yan. Ito. So, ang mangyari kasi dito, ito yung mga inverter namin. Lahat yung mga aparato, inverter, batteries, yung enclosure. Ngayon kasi ang nangyari, ang dito, merong dalawa kasing metro, no? Dalawa yung metro doon. Ngayon, ang gusto ni client is pag-isahin yung supply, yan na. So, titingnan namin kung ano yung pwede namin maging ano doon, maging remedyo, no? Kaya nag-usap sila doon yung engineer natin. Kausap niya si client kung ano yung gagawin. Ngayon, ang ano namin dito, so, bali ito yung bubong nila. 4 Agos kasi ito eh. Ngayon, dito namin bababa yung mga wires, no? Diretso namin dyan. Pag ganyan, tagapakin namin dito. Ayan, diretso doon. So, yun. Safe na safe dito sa may labas kasi hindi maulanan. Medyo may ventilation pa rin. So, dito napili ni client yung location ng mga aparatos niya. 635 times 12 is 14 pala, no? 14 panels pala. So 8.89 kilowatt peak, no? Yun yung pinano niya. So baka in the future kasi mag-expand pa siya. So kakasya naman sa bubong niya kasi 4 na phase naman to, magkakapantay-pantay naman. So bali kada isang phase is 7. Pwede pang may 14 pang dalawa. Pero doon sa kabilang side kasi may puno. So, baka yung kabilang side lang yung malagyan natin. In case, kung maglalagay sila dun sa may puno na side, baka mag-optimizer tayo pag gano'n. So, yun muna. Okay. So, ito yung ano natin, yung site assessment natin. Yan, so day 1 tayo dito sa Project 8 Shorthorn, no? Yan. Scaffolding sa kami. Mag-railings kami sa taas. Ayan, ito yung mga materials, yung railings namin parating pa lang yung ibang stock. So ngayon scaffoldings muna kami para makapag-railings kami dun sa taas ng bubong. So yun, ito yung problema namin. Ito, yung puno ng mangga. Ito yung panels namin, in-adjust namin para doon sa shadings para maximize namin yung harvest, no? So, pag sinagad namin doon sa pinaka, no? May shadings kasi ito eh, yung mangga. So, hihina yung harvest. Magkabilaan pa naman. Okay, so yun. Second day namin dito sa Project 8, no? Ayun, medyo maulan pa rin talaga. Yung pinakalaban namin, hirap na hirap kaming kung gagawin sa susunod kasi parating umuulan. Although nakabit naman namin mga railings, pero for safety kasi nung mga kailangan itigil namin yung pagtatrabaho sa bubong. So, baka abutin kami dito ng mga 4 or 5 days pa bago matapos. So ngayon, dumating na yung natin. Dumating na yung aming aming mga solar panels at battery. So yung ating dito inverter. Yun. So ito yung ating pagkalaki-laking metal enclosure. Kalau pala papat. Lagi na lang maulan, no? Pag nag-install tayo.
Yan, so ano namin to. Third day namin yun dahil sobrang lakas ng ulan, no? So, ito yung ating inverter na MG8RL. 8 kilowatts to na Sungrow. Ito malaki-laki to. Agad namin lalagay yan. Tapos dito yung baterya namin. Ito yung bracket ng battery natin to. Sinagawa. So, ngayon lang kami ulit nakapag-install kasi sobrang ulan. Kahapon, sabi magla-landfall daw, pero kahapon naman uminit. Doon naman kami hindi pumasok. Ating inverter MG8 8 kilowatt. Ayan, medyo bulky siya kanya. Kasi meron siyang exhaust dito. Tapos yung mga input ng niya ng gauge saka yung mga backup, yung output ng backup load is iba dun sa 6 kilowatt na na Sungrow. Yung mga battery terminals. Ha? Hawak-hawak ha. Hawak pag bibitaw ha. Mahal yan. Mahal yan. Dadaan lang, dadaan. Baka magkasgasan dito yung coin na maputol ha. Sino banda soy? Sino banda konti oh? Hindi ba malayo yan? Diyan? Sarito di malayo? Malayo ba yung scaffolding mo? Malayo na kaluya. Pinakabahan nila yung natin dito. Okay, sabay. 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 Mahal tayo sabay. 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 Gandaan ka pa na di ba kakuli mo? Sabay. Yan natin. Nakapamansi. Sabay sa'yo. So yun, kahit medyo maambon, no? Kinabit na namin kasi tatagal na kami pag hindi namin kinabit. Kaya nataas na namin yung panel kanina eh. Sayang naman pag nakababad lang dyan. Araw kasi kanina. Ayan, namulan na naman. So yun, kabitan lang muna namin. Wala kaming choice kasi hindi dyan sa taas yung panel eh. Taas na namin. Kasi mababad pa dyan, kabitan lang namin. So yun, itong puno, no? Grabe shading yan. So dito wala kaming nilagay dito, iniwas namin dito sa side lang na to. Kaya ito urong pa namin yan doon. Pati yun, urong rin yun doon. Nakisang nakalima na kami dito. Sa apat dito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 6 pala dito. Kulang pa ng isa. Ito to, nasa taas, kaya siya. O ito muna, alay muna namin to bago to. Ngayon, dito sa kabilang bahay nakapagpaalam na kami na sitrima namin tong puno. Okay, ito yung setup natin. Nakita natin yung battery, yung closure, wala pang mga breakers. Yung ating inverter, meron na rin. DC, MCCB dito natin nilagay. Ngayon, naglagay lang tayo ng temporary tali para hindi siya in case kasi baka may batang marito igan.
So, bukas, ang lalagyan namin ito, maglalagay namin ng bracket pa ganyan. Nakayakap siya dito sa handle. Ganyan. Pero hindi lang siya matumba dito sa side na to. Ganyan. So, siyempre sa side na rin, panay mauga. Yan. Yun. So, sa taas, okay na rin. Ayun, so good morning. Today is Sunday. So, kahit linggo pinasok na namin para lang matapos namin yung solar installation. So, ang ibababa lang namin strings is dalawa na lang. Kasi yung isa, nababa na namin kahapon. Ayun. Yun, nag-layout na lang kami ulit. Ready lang na ito. Lapit kami sa wiring matapos din. Nagawa namin dito sa lato, silalatag namin yung isang habang HDPE. Lalagyan kasi namin siya ng adapter para mas mabilis po siyang hugutin. Lagay kami dito para mas mabilis siyang hugutin. Nilatag na namin dito sa labas. Hapo. Doon na ginagawa namin ng bracket yung battery. Nabaon na rin pala kahapon yung Yung grounding rod. Dadami na yun. Ayun, umaraw rin, no? So, pag peak, mga ganito pala na mga alas 10, wala pala masyadong shading dito sa part na to. Yan. So, okay rin. Pero pagka, yun yung problema, hindi yun, mga dahon-dahon na yun. Mga dahon na yung problema. Kaya kailangan talaga, matrim man talaga to. Kasi nalalagyan siya ng dahon. So, nagpaalam naman ako dito sa kapitbahay kung pwede siya i-trim. Pwede naman daw. Sayang harvest pag ganyan, may mga dahon. Ayun na, sobrang dilim mo. Parang parang Armageddon na no? Parang katapusan ng mundo ang tema ng ating kalangitan. Sobrang madilim. Pero tatapusin natin today para wala tayong problema. But di na namin. Doggy! Gilit siya. Gilit sa mga tao dito. Maglalatag na lang kami ng mga PV cable. And so, punta doon sa enclosure ka lang. Dito medyo madilim. Uy. Yan. So, latag na kami ng PV cable yan. So, sa enclosure natin. Dito yung aking battery cable. Ay, battery breaker. Ang nakata pa. Yan. Nalinisan na ba to? Ayan, nalinisan na pala. Nabugahan na pala. So ito, gumagana na yung system. Kahapon kasi yung isang string hindi namin na hindi ni-read ng inverter kasi maluwag pala yung isang MC4. So yun, inayos namin ulit. Yeah, yun yung system natin. So ang ngayon is solar si client yan. Fully solar siya ngayon. Yan, lahat ng load niya is solar. Wala silang kinukuha ngayon sa grid. Test lang namin lahat.
So dito, Ay, tama na dad. ito yung harvest niya, no? Ay, tama. 2,300 kilowatt yung harvest mo. So 1,000 lang yung load ni client. Yung ibang na-harvest na pupunta dun sa inverter. Makulim mo yun to ngayon. Natanggal doon. Malamang ang ako ngayon. Hinahanap ko na. Hinahanap ko na yung app. So 8.89 kilowatt yung install nating mga solar panels. Ito na. Meron na. Yung battery breaker natin. Ito yung battery natin. Lagyan natin itong bracket. Kasi walang bracket kung kasama eh. Pag ganyan kasi yung flooring, gumulong doon. Lagyan natin doon. 6 din siya. After inverter, 236 din. So, all same lang. Halos pares na sila. May cable dapat. Ayun, no? 3.72. Ayun, 3.72. Parehas sila. Parehas lang, same lang. Ayun, no? Oo. Liwanag, ilawan natin. Kasi dapat parehas yun, no? Ayun, no? 3.73. Then 3.7, no? Ibig sabihin accurate yung... Okay naman. Lahat eh. Kanong nakaraan. Alam mo, yung tira nun, ABS lang eh. ABS lang. Dito talaga. So yun, okay na yung system natin. Sungo 8 kilowatt inverter. Yun. Another day, another house, powered by the sun.